Hindi namin alam kung anong intensyon ni Tanggol. Baka may mga tao lang talagang busilak ang puso. Anong ginagawa niyo dito? Alam ni David ang lugar na to at sigurado sasabihin niya yung kay Rigor. Nagpunta nga si Rigor dito kanina umaga. Marites! Ako ang asawa mo! Manas ka na! Bago uminit ang ulo ko! Hindi pa tayo tapos! Papawiin ko asawa ko! At ibabalik ko si Ramon sa kulungan! Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Delikado kayo ng sitwasyon natin dahil hindi titigil si Rigor hanggat hindi niya nababawi si nanay. Malalamangan ko rin yung Ramon na yan. At kapag nakita ko yan, papatayin ko yan. Nalalam ko, doon ko lang mababawi si Marites sa kanya. Kaya kong protektahan ang nanay mo kay Rigor. Kaya? Eh kung magdala yun ng isang batalyon na pulis, sa ginawa mo yan, mas lalo lang mapapahamak na si nanay. Alam kong may nararamdaman ka para kay nanay. Pero kung talagang mahal mo siya, mas uunahin mo ang kaligtasan niya. Maling-mali itong ginawa mo. Mali! Ay. May problema? Pumunta kayong Ramon Montenegro. Oo. Pero hindi ko nakita yung nanay mo. Pinapalabas ng tatay ni Ramon. Napatay na yung anak niya. Hindi na ako nagulat. Dahil pagtatakpan nila yung kademonyuhan nila. Tay, tama na. Pwede ba tigilan na natin to? Mas mabuti nang kalimutan mo na si nanay. Siya naman naman yun ang gusto niya eh. Kisa kayo ang mapahamak. Isa pa, malakas ang kalaban natin. Duwag lang umatras sa laban, David. Binaboy ako ni Ramon noon. At ngayon binababoy niya ako ulit kasama ang nanay mo. Tandaan mo to, David. Dadaan man ako sa butas ng karayom. Pero pagbabayarin ko sila. Ono, Ramon. Nag-away kayo ng anak mo nang dahil kay Marites. Di ko naman akalain na gano'n ang reaksyon ni Tanggol, Papa. Tanggol, pasensya na ho talaga. Hindi ko naman talaga gustong dalhin ang gulo ng pamilya ko dito. Sana naman, Marites, bago ka sumama kay Ramon, naisip mo kung ano ang mangyayari. Hindi mo naman kailangan sigawan si Marites, Papa. Ramon, sinuportahan kita nang gusto mong buuin ang pamilya mo. Pero nagkamali ako. Ngayon, nakita ko na kunang gulo na dala ni Marites. At kung maaari pang malaking gulo na maaaring mangyari, tama si Tanggol. Hindi nararapat dito si Marites. Ang bihira tong sila Tanggol. Isang araw nang nawawala. Di man lang tumatawag sa akin. Alam na alam naman niyang mag-aalala ko. Boss, huwag kang mag-alala. Darating din yun. Kung buhay pa.
Boss Divina! Tanggol, ano ba nangyari sa inyo? Alam niyo mag-aalala ako, wala man lang kayo paramdam. Si Tanggol na kidnap. Anong nakidnap? Kahapon habang namimigay kami ng pera, biglang nawala yung sasakyan ni Tanggol. Yung pala, nakidnap na. Sino may gawa sa'yo nito, Tanggol? Hindi ko alam. Hindi ko sila kilala. Buti nakadating ka pa ng buhay. Sino ba to? Si Emilian, tirador namin ni Raul at ni Peng. Wala kasi yung dalawa kaya nagpasama muna ako sa kanya. Emil, mabuti pa siguro kumuha ka ng maiinom. Tanggol, mas mabuti sigurong magpahinga na kayo. Paeng, hindi ba sabi mo huli na ito? Sana naman totohanin mo yung pangako mo. Hindi habang buhay, maaari tayong mabuhay sa panluloko. Paeng, sino pa sa mga anak mo ang gusto mong mapahamak? Hindi ito ang buhay na para sa kanila. Oo nga naman, Bayaw. Palagay ko kaya tayo minamalas sa dami ng mga taong naloko natin. Anong gagawin natin? Ito lang naman ang alam nating hanap buhay. Papo, kung maghanap na kaya tayo ng maragal na trabaho, gaya ng sinasabi ni Tanggol, Oh, pilit ka sa anak mo. Kahit ano, kahit mahirap, basta nakakakain tayo ng walang inaapakang tao. May mga mapagtatanungan ako, kuya. Marami akong kilala. Makakahanap naman tayo kung gugustuhin lang natin. Isipin mo, Paeng, ang pamilya mo. Hindi pwedeng lagi na lang silang nalalagay sa peligro. Hindi tayo makakapagbagong buhay kung panay panloloko ang gagawin natin. At kung magsisimula tayo, dapat mag-umpisa tayo sa paghahanap ng maayos na trabaho. Sige. Gahanap ako ng trabaho bukas. Salamat, Paeng, ha? Papo, samahan na kita dyan. Naghahanap na din ako ng trabaho. Anong nangyari, Tanggol? Paano ka na-kidnap? Hindi ko rin alam. Basta nang bumalik ako ng sasakyan, may babae na doon sa loob. Bigla na lang ako tinutukan ng kutsilyo. Wala na ako nagawa. Mabuti hindi ka pinatay. Hindi. Dahil pera lang talaga ang kailangan nila sa akin. Meron silang kamag-anak na nakulong. Kinakailangan nila ng pampiyansa kaya nagawa nila yun. Galit na galit nga ho si Boss Ramon tsaka si Don Julio Dahil akala nila ano na nangyari kay Tanggol. Bigay na nga ng pera Pantubos dito kay Tanggol. Boss, ang laki. 30 million. Hindi nila talaga hahayaang may masamang mangyari kay Tanggol. Iyan ang nag-iisang tagapagmana ng mga Montenegro. Kaya ang ginawa namin, naglagay kami ang tracker doon sa pera para masundan namin yung kidnapper. Pero naisahan pa rin kami. Kaya akala namin may masamang nangyari kay Tanggol. Tapos bigla na lang kami nagulat, dumating si Tanggol sa mansion. Teng. Ako ang tumulong doon sa mga kumidnap. Kaya sila nakatakas. Alam kong hindi lang kagustuhan yun. Ginawa nila yun dahil kailangan lang ng pera para may pangtubos sa kamag-anak nila. Hindi totoo silang masamang mga tao.
Bilib ako talaga sa'yo, Tanggol. Ibang klase ang puso mo. Kung iba-iba lang yon, baka pinatay na silang lahat. Nauunawaan ko sila. Dahil katulad natin, lahat tayo nanggaling sa hirap. At gagawin natin ang lahat para mailigtas natin ang pamilya natin. Di mo alam kung anong pinagdadaanan namin araw-araw. Kung anong kailangan namin gawin para lang mabuhay. Maraming paraan. Kapag ginusto nyo, may paraan. Ang sabi mo sa akin, kailangan nyo ng pera pampiyansa ng apo nyo. Kung gusto nyo, ako na magpapiyansa kay Maki. Pakawalan nyo lang ako. Alam kong lupit lang kayo kaya nyo nagawa to. Tutulungan ko kayo. Habang may panahon pa, itakas mo na ang buong pamilya mo. Sabi nang manahimik ka, di ba? Sina, dali mo si Tanggol sa ilog! Pakawalan mo! Ako mag-ganun! Kaya ko to! Ano plano mo? Dito na kita iiwan. Huwag mo kunin yung pat! Sige, mamatay mo yan! Ay, nahabol ako ng mga tauhan nila. Tinulungan niya ako makatakas. Kailangan ko to para mapalaya yung kuya ko at makapagbago buhay kami! Dahil dito, mamamatay ka! At kahit na ako pumunta, masusundan ka nila! Niligtas niya yung buhay ko. Pagkatapos ng ginawa namin sa'yo, bakit mo niligtas ang anak namin? Alam ko pinagdadaanan nyo. 100,000. Tubusin nyo si Maki. Tanggol. Hindi pala siya tulad ng ibang mayayaman. Kahit ginawa namin siya ng mali, nagpakita siya ng kabutihan. Akala ko katapusan ko na pero niligtas niya ako. At hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataong meron ako. Malaki ang utang ko sa'yo, Tanggol. Masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oh, Fatima, anong ginagawa mo dito sa labas? Hindi pa ako inaantok eh. Nag-iisip pa ako paano makakatulong sa pagbabagong buhay natin. Kayo ba? Nakapag-isip-isip na kayo? Hindi, mag-iinom kami. Ang init kasi sa loob. Ano? Kuya Maki naman, akala ko ba sabi mo aayusin mo na buhay mo? Ikaw naman, no, masyado kang atat. Oo, bukas, umpisahan ko na. Pero ngayon, chill lang muna. Ano? Tara, inom. Tara. Pass. Pupunta na lang ako kay Mang Abner. Baka makahingi ako na racket. Mahala kayo. Mang Abner. Oh, Fatima, bakit? Baka naman ho pwede akong mamasukan sa inyo. Kahit tagahakot lang ng mga tao. O mga suki, 20-20, 15-15, bili na po. Mang Abner, kaya ko yun. Sige na. Recorded yung ganyan sa amin ngayon, Fatima. Pasensya na, sa liit ng kinikita namin ngayon, imposibleng kumuha pa kami ng dagdag na tao. Ganun po ba? Pasensya na. Sige ho, salamat na lang. Pasensya na talaga, ha? Si Perla, O Fatima, anong kailangan mo? baka naman may bakante dito sa tindahan mo. Pwede ako. Pasensya na, ang anak ko na nagbabantay ng tindahan namin. Sige ho, salamat na ate.
Fatima, tagay ka na lang. Pas, nagtanong-tanong na ako ng pwedeng trabaho, pero wala. Nga. Ayun naman pala eh. Di may rason ka na para uminom. Ama, inumin na natin yan, Fatima. Ay, naku, Jessa. Mukhang mahagard na naman tayo. Nakakaloka. Ang daming in-order ni Madam. Kaya nga, tapos tayo lang ang dalawang inaasahan. Hindi ko na tuloy alam ngayon kung paano ko hahati ng aking katawan. Kung lengthwise o crosswise. Jessa! O bakit? Jessa! Parang kailangan nyo ng tao sa shop nyo, ah. Pwede ako. Wow! Ang lakas naman ng pandinig ng isang ito. Pero sorry ha, wala kaming opening sa pambubudol. Tama ka dyan. Sige na, oh. Kayo na lang kasi malalapitan ko, eh. Tulungan nyo naman ako magkatrabaho. Baka nakakalimutan mo, inaway-away mo kami noon. Correct! Baka akala mo nakakalimutan na namin yun, ha? Never nang tutulungan ng mga biktima ang may sala. Tama. Bruhita! Grabe naman kayo. Nakalimutan nyo na ba yung tinatawag na karma? At ano naman kinalaman ng karma dito? Eh, diba, ngayon nagpapakumbaba ako sa inyo. Humihingi ako ng tulong. O tapos? Tapos ayaw nyo ako tulungan. Eh kayo na nga lang may kaya na tulungan ako eh. Tapos sasaktan nyo pa ako kasi tatawagin nyo akong bruhita. Eh di kakarmahin talaga kayo sa pananakit na ginagawa nyo. Yun ba yung gusto nyo mangyari? Jessa, parang may point siya, ah. Di ba karma is real and digital? Oo. Kaya nga, ayoko makarma, Mother Loisa. Bakit hindi pa natin tanggapin? Total naman kailangan natin ng assistant sa ating shop. Pwede na iyan. Pwede na? Oh, pasok na ako. Oh, kailangan nyo ako eh. Narinig ko, kailangan nyo ako eh. Di pasok na ako. Salamat, may trabaho na ako. Promise, gagalingan ko. Hindi kayo magsisisi na kinuha nyo ako. Siya. Sige na. Yes, Oh, bukas pumasok ka sa butik. At huwag kang malilate, ha? Bibila ka sa mga late. Oo, promise yan. Salamat ulit ha. Oo, salamat. Uy, may trabaho na ako. Malilig! Parang napunta na naman tayo, Mama Loisa. Ba't nga ba natin yung tinanggap? Kaya nga. Ano nangyari? Bakit mo tinanggap? Di ka na nga. Alam mo, pag tayo kinaya mo sa pagtanggap dyan sa babae niya, ikaw talaga May sisisihin iba din sa ko. babae rin eh. Kaya lang, boss. Merong hindi magandang nangyari sa mansyon. Si Tanggol at ang papa niya nag-away. Bakit Tanggol? Anong nangyari? Nakita niya po si Aling Tess nandun. Hoy, ano naman ko nandun ang nanay mo? Mali yun. Sa ginawa nilang yan, mas lalo lang nilalagay sa pangalip ang buhay naming lahat. Hindi sila titigilan ni Rigor ngayon. Base ho sa narinig ko, talagang si Boss Ramon ho ang kumuha kay Aling Tess para magsama na silang dalawa. Mukhang nagkakamabutihan kasi si Boss Ramon at saka si Aling Marites. Eh, hindi sang-ayon to sa Tanggol. Ayun eh. Hindi sila maayos na naghiwalay ng papa niya. Anong plano mo niyan, Tanggol? Hindi ka muna pupunta sa mansyon. Hindi ko pa alam. Basta ang alam ko, hindi ko sila kaya makita magkasama. Kapag alam ko, tama na sinakit mo ako. Nagpapasalamat ako doon. Pero mali yata na andito ako. Gusto nang intindihin
Huwag mo silang intindihin ako na susunod sa pamamahay na ito. Ramon, ayaw mo na akong umalis. Ayoko na pati yung relasyon yung magkamamasira nang dahil sa akin. Lahat na lang pinupuntahan ko nagkakagulo. Lahat nasisira. Walang masamang mangyayari sa pamilyang ito nang dahil sa iyo. Ang gusto ko lang, umuwi ng pamilya ko. At ikaw ang kailangan ko. Nangangailangan si Tanggol ng isang ina. Yun ang isipin mo. Ng isang pamilya. Yan. 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 Pahinga ka na. Gusto ko muna mapag-isa. Tama ba na nananatili ako dito? Nang dahil sa akin nag-aaway-aaway sila lahat. Nasangkot pa sila sa problema ko kay Nicole. Tama si Don Julio. Gulo lang ang dala ko dito. Pero tama si Ramon. Kailangan ako ni Tanggol. Lalo na't nandito siya sa ganitong mundo. Kailangan may umalalay sa kanya para magabayan at hindi tuluyan mapariwara. Ang dapat kong gawin. Malaking transaksyon. Mr. Wong, pinakalaking negosyante sa Iglesia. My granddaughter, Veronica, and my heir. Mapangahas na desisyon. Haharapin natin bukas yung transaksyon. Kinakailangan makuha natin ang droga. Hindi na ako papayag pa na kumalat pa yan sa Maynila at kahit pa sa buong Pilipinas. Maraming kontrabando sa dala nyo. This is the biggest shipment that we ever have delivered. Sa oras na magbigay ng hudyat si Tanggol, susugod tayo. Mata kayo! Sakmalan na ng bangis. Natcom, papasukin nyo kami. Paparating na nato! Sinasabi ko na nga ba ilalaglag mo kami. Sondaban! Alam mo kami dapat kamalasing. Ubusin ko lahin ninyo. Ibaba mo yung baril mo. Buka mo yung putok ng tumalimbong kay lahat dito. Sa kanan at kaliwa, rambol-rambol na. Tumurin nyo na! Protect the truck! FPJ's Bata。 大家好，我大杨。大盘今天走势不太妙呀，我买的那个精华那个药，不是前几天割掉了吗？然后它割掉以后又跌了差不多5、6个点、7、8个点，然后这两天反弹了一点，也没有
也没有涨到我那个割的那个点位，就是说现在我买进去，它还是没有踏空，还是等于是比我割的那个点位还低一点。我进去的话，还能拉低一点均价，但是呢，今天那个大盘那个走势又不太好，我又怕明天又是低开，又把这2天涨得又吐出去。如果今天进去的话，明天如果跌的话，就又完蛋了，然后就没有进，还是在观望中。不知道大家到这种情况该怎么办？是买进还是重换一个票，还是说直接就不玩了？现在搞得我这个都不敢买票了，害怕的，不敢买票了，都不想玩了，彻底失去信心了。感觉这个市场太恶劣了，跌得多涨得少，涨的时候1-2个点，跌的时候7-8个点。